Narciso, Florencio Emilia, Maria Loretta Magdalena Merian, Ray Raimundo Sr., Felicita Ernesto Sr., Enesito Laurita Reynes Violeta, Jasmine Ruben, Atanasio Iluminada Amado Sinaida Jaime, Eleanor Josepina Milo Aguida Mercy Corazon, Romeo Mark Lawrence Leonor Alejandro, Marta Eugenio Moises Elena Manuel, Anisheta Esperanza Maria Cecilia Francis Maria Inusaria, Roman Gloria Ave Amelia Jana Vilca Ernesto Emmanuel, Milagros Normelito Sr., Junior Sita Norcy, Ruchel Emiliana Richard, Mamerta Herbert Asuncion, Raquel Roque Sr., Estrella Stephen, Anita Rosalina Eduardo Jr., Soledad Alexander Sosimo Perla Felicidad, Juan Gloria Lili Margarita Aurora Juno, Alejandro Jr., Lilia Fernando, Emerson Inocencio Concepcion Alfredo Ernesto, Jonathan Jenny, George, Leoncia Orlando Victoria Jose, Francisco Carmen Seferina Domingo Dominga Avaristo, Bessie Nilo Lorenzo Pablo, Francisco Reynaldo at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Mary Rose de la Cruz at para sa maagang paggaling nila Echi Caperal Rodolfo Villarreal at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Efresinio Ernesto Virgilio Heriberto Francisco Conrado Lailani Marcelina Maria Laila o Lailani Rebecca Elena Danilo Cesar at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ilan lamang pong pabati. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ang sangguniang pastoral sa pangunguna ng Komisyon ng Ebanghelisasyon at Komisyon ng Pamilya at Buhay ay naglunsad ng proyekto na tinawag na Journey of Faith o Raffle for a Cause. Ang layunin ng proyektong ito ay ang pagpapagawa ng bagong adoration chapel kung saan makatatagpo ng katahimikan at pakikipag-isa sa Panginoong Diyos, lalo na sa may malalim na debosyon ng Santisimo Sakramento. Inaanyayahan namin kayong lahat na maging bahagi ng pagbuo ng dakilang proyektong ito para sa Diyos sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket. Ang bawat raffle ticket ay nagkakahalaga ng 500 pesos at sa halagang ito ay may pagkakataon ka na manalo ng mga sumusunod. First prize ay ang brand new Toyota Vios. Second prize ang Honda motorcycle. At third prize ay e-trike at iba pang consolation prizes. Sa inyong kabutihang loob at sa diwa ng pagbubuklod, pagkakaisa at pagsasama-samang pagtutulungan ay nanalig kaming magkakaroon ng kaganapan ang gawaing ito para sa bayan ng Diyos, parokya ng San Isidro, Labrador. Share and blessing and be blessed. Bilang tugon sa paanyaya ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, itinatakda sa Dioceses ng Malolos ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre taon kasalukuyan ang mga sumusunod. Hinihikayat po tayo na magsuot ng puti o maglagay ng lasong puti sa damit kapag nagsimba sa araw ng linggo. Gayon din naman maglagay ng puting bandila sa harap ng mga tahanan bilang tanda ng panawagan sa pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala.
Ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nagaanyaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ang inyong pananampalataya, paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita sa publiko o public speaking, at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya't kung ikaw ay binayagang Katoliko, may edad 16 taong gulang pataas, may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw, at higit sa lahat may lakas ng loob at pusong maglingkod, lika at magleko. Kung kayo po ay interesado, lumapit lamang sa ating lekong booth sa may labas ng ating simbahan pagkatapos ng banal na misa para sa karagdagang detalye at may mga katanungan. Halina po kayo at sama-sama tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Simula sa ika-14 hanggang ika-22 ng Nobyembre, ay magkakaroon po tayo ng nobina para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari 2025. Ang nobina ay sa ganap na ika-5:45 ng umaga at susundan ng 6:30 ng umaga na misa. Sa ika-23 ng Nobyembre, ito ay ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari, ay magkakaroon ng pagtatanghal at pagtatanod sa banal na sakramento na gaganapin sa Santo Niño Chapel. Ang Santo Niño Chapel sa Balubbaran ang tagapagtaguyod ng kapistahan ng Kristong Hari sa taon 2025. Magkakaroon din ng Triduo simula sa ika-20 hanggang ika-22 ng Nobyembre, na magsisimula ang nobina ng 5:30 ng hapon at susundan ng 6 p.m. na misa. Para sa kapistahan ng Kristong Hari, ang Santo Niño ay may tampok na misa sa ganap na ika-6 ng umaga, susundan ng pagtatanod sa banal na sakramento at prosesyon sa ganap ng 1:30 ng hapon. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative o SILP-MPC ay malugod na nagaanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang Pre-Membership Education Seminar o PMES ay ang mga sumusunod. Tuwing araw ng linggo, mula ika-2 ng hapon hanggang ika-4 ng hapon, sa second floor ng SILP-MPC building. Mayroon din po tayong online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng kooperatiba. Maraming salamat po. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya nila Princess Alicia Frenda, Tess Adahar and family, Tina Estornino, De Mesa family, Valencia family, Villamor family, Rowena Filioni, Lydia Katakutan, Fides Palis, Ani Soriano, Ethel Gakasan Gonzales, Rodrigo Filioni. At para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Sabrina Isabel Katakutan. At ganun din po para sa pasasalamat ng San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumaon na sina Ramona Separiano, Romualdo, Leonardo, Leopoldo, Catalina, Margarita, Teodoro, Senior, Magdalena, Alberto, Teresa, Ruperto o Roberto, Father Oscar Monsrani, Sor Salvacion, Apolinario, Hilarion, Jose, Amado, Romeo, Sheila. Aris, Felicidad, Patring, Pedring, Lolieta, Norman, Felisa, Pilimon, Andang, Fred,
Bassett, Rodolfo, Kim, Kay, Ana, Sheila, Franco, Connie, Mario, Federico, Angel, Buboy, Gerardo, Nelson, Ana, Rodel, Elsie, Ariel, Nilo, Elsa, Bok, Carmina, Vicente, Emily, Jean, Michael, Vincent, Elias, Minang, Epepanya, Teodora, Candida, Venala, Marieta, Javier, Cindy, Maria, Benjamin, Armando, Christian, Cesar, Casimira, Veronica, Gerardo, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Patricia Stornino at para sa maagang pagaling nila Rodolfo de Mesa. Ngayon po ay 33 linggo sa karaniwang panahon. Pandaigdig na araw para sa mahihirap. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang ating nawang pagtitiis at sakit ay mapuno ng pag-ibig upang dalawin tayo ng pag-asa. Liturhiya. Sa darating na linggo ay matatapos ang taon ng liturhiya. Matapos ang kapistahan ng Kristong Hari sa unang linggo ng Abyento, ay bubuksan natin ang taon A sa mga lingguhang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Turo ng simbahan. May mga nagsasabi na ang tunay na kagalakan ay dapat walang mga sugat o pagsubok. Ang ating nasamang sakit ay sakit ng puso ay hindi dapat maging pagdududa sa pangakong pag-ibig ng Diyos sa kanyang sambayanan. Humingi tayo ng biyaya at makita ang biyaya ng mapagkumbabang presensya ni Kristo at matuklasan na ang nadarama natin sakit ng damdamin kapag pinahahananan ng pag-ibig ang magiging lunas ng pakikipagtagpo sa Diyos. Walang pagkadapa, hindi parati ang gabi. Walang sugat na mananatiling bukas. Ang lahat ng ito ay maaaring pagalingin ng pag-asa. Sama rin po natin sa ating panalangin para sa maagang pagaling nila Harold at Angelica Velasquez. Para sa bagyo.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas, na ngayon naglalakad sa lakbak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng maigpit sa isang marupok na sanga at humingi ng saklolo. Tugon, iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy. Nilulunod ng baha ng katiwalian. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, na may durog na pusong nagsisisi. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. At kami na rin, O Diyos, sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay maging dahilan sa paglaganap ng dilim, sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis, trapiko, sa pagtanggap ng pagpapalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawaan. Ating pong itutugon, patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit na parito ang sugat na gawa ng aming sariling kamay, ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap, ang mga proyektong depektibo na umahadlang sa tunay na pag-unlad, ang mga pamilyang politiko na nagpapanatili sa bayan ng kahirapan, isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling duka, umaasa na lamang sa ayuda. Ang ating pong itutugon, pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin, ang gumawa ng katarungan, umibig ng awa, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi mawawalan ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkabigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ating itutugon, halina Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayan. Halina Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayan. Hipan po kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan bilang simbahan at templo ng Espiritu Santo, at gisingin mo na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang bansa na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. San Juan Bautista at San Juan Evangelista, ipanalangin ang aming bayan, Pilipinas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapo muna po, sumandali.
Bilang panimula sa ating banal na misa, makisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Awitin natin ng papuri sa Diyos. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilipang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa buong sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Malakiyas na darating ang araw ng paglipol sa masasama at pagliligtas sa mga mabubuti. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit, kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Pangino'y purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroron. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Pangino'y siyang huhukom, tanan sa Kanya'y lalapit, taglay niya'y katarungan, at paghatol na matuwid. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin.
Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na habang naghihintay sa pagdating ng araw ng Panginoon, ang lahat ay nararapat pa rin gumawa tulad ng kanilang ipinakitang halimbawa. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyang pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag, kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming pinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naririto malapit na ang kaligtas at pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang Panginoon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Huwag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating kara-karakang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa. Ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit, bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iyaharap kayo sa mga hari at mga gobernador.
Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Panatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Pagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Maibahagi ko lang po, alam niyo po, nung minsay nagkasakit yung alaga kong pusa, nung ako'y nakadestino sa Santa Maria, yung isang helper po ng simbahan, nakausap ko. Ang sabi ko po, makitanong mo na nga kung bakit siya nagkakaganyan. Ilang minuto pong lumipas, bumabalik po yung helper at sinabi po sa akin, Father, tinanong ko na po. Sabi ko sa kanya, ano ba sinabi? Ano ba, bakit ba nagkakaganyan? At sabi po ng helper, Father, hindi naman po sumasagot. Ngiyaw lang ng ngiyaw. Sabi ko sa kanya, Diyos ko ka, hindi yung pusa mismo ang pinakakausap ko sa iyo. Pinahanap ko sa iyo kung sino mang taong nakakaalam, eksperto sa hayop o doktor ng mga hayop. Bakit ko po sinasabi yung bagay na ito? Sapagkat hindi po ba dapat iniintindi muna ang bawat pinapakinggan upang hindi po tayo mamali? Na katulad rin sa ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na sana nagiging mapanuri muna tayo sa lahat ng bagay upang hindi tayo mamali at maligaw ng landas. Halimbawa na lamang po sa ating pananampalataya. Nasasaad po sa ating ebanghelyo ang sabi ni Hesukristo patungkol dito na maraming tao ang sasabihing sila'y Mesiyas, sila'y sinugo, sila'y mga kinausap ng Diyos na siyang magliligtas sa atin. Ngunit makita sana natin, maging mapanuri sana tayo palagi na may ilan na nagpapanggap lamang. Huwag tayong malilin lang at huwag tayong basta-basang magpapatihulog sa mga bagay na ito. Karaniwan po nagsulputan na po ang iba't ibang klasing mga sekta, relihiyon o kung ano pa mang mga grupo upang malin lang ang ilang mga tao. May ganoon, may ganito, may ganire. At hindi ko na po papangalanan. Pero ang hamon para sa bawat isa, lagi kang maging mapanuri. Ang tawag po sa lengguwahe ng simbahan ay discernment. It is about the ability to make a smart judgment about something. Ang ating kakayahang makapag-isip ng mabuti, pagsusuri kung ano ang tama at mabuti, at pagtingin kung ang bagay bang ito ang makabubuti sa aking buhay. Ang tanong, do we really know how to discern in life? Kaya ba nating suriin yung mga bagay-bagay sa paligid natin? Alam niyo po, nung nakaraan ako po'y nag-bless ng isang bahay at nakita ko po sa lamesa kasama ng mga prutas, may isang mansanas na gawa sa styrofoam. At nagulat po ako, nagtaka bakit may kagat. Kinausap ko po yung may-ari ng bahay. Sabi ko, bakit may kagat to? Sabi ng may-ari, Father, kasi po yung anak ko akala tunay na mansanas. Kaya po ayan, kinagatan. Pinapakita lang po na sa panahon ngayon, samot-sari na po ang nagsulputan ng mga bagay na hindi totoo. Kaya marami po ang nabibitag, nalilin lang. Panawagan po sa atin, lagi kang maging mapanuri. Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, maging mapanuri ka? Hindi ko po alam kung napanood po ninyo nung nakaraang linggo yung isang feature na kwento ng kapuso mo Jessica Soho dahil nag-feature po sila ng isang sekta na pinaniniwalaan nila na ang kanilang bayan ay Bagong Jerusalem, na sila raw ay mga pinili at iniligtas ng Diyos. Kaya
kung mapapakinggan po ng normal na tao, hindi po ba kahali-halina? Sino ba naman ang hindi gugustuhin na iligtas ng Diyos? Of course, tayo pong lahat hahangarin na maligtas ng Panginoong Diyos, lalo tigit kung tayo nasa kapahamakan. Kung tayo ay may pinagdadaanan, gusto natin laging may paggabay ng Diyos. Pero kung tutuusin po natin, kung susuriin natin yung kanilang doktrina, ang tanong, bakit kasama si Jose Rizal sa doktrina? Bakit pinaniniwalaan nila na si Jose Rizal ikalawang persona ng Diyos? Hindi ko po sila sinisiraan, pero sana nalalaman po natin kung ano talaga ang totoo, kung ano talaga ang tama, at kung ano talaga ang makabubuti para sa atin. Nais ko pong bigyang pagninila yung sinabi ng isang manunulat. The gift of discernment is sacred. Only those who can bear to see things as they really are will have the courage to see beyond the appearances of things. Na sana hilingin po natin sa Panginoong Diyos na sana'y bigyan tayo ng puso at isipan na mapanuri upang hindi po tayo mabilis mahulog, upang hindi po tayo mabilis malinlang ng mga kamalian at kasamaan sa daigdig. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagkatiwala natin ang sarili at bayan sa Diyos. Manalig at umasa tayo sa Kanya habang ating idinadalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang banal na simbahan upang patuloy itong gabayan ng banal na Espiritu sa pagsusulong ng katapatan habang inihintay ang pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon, ating isamo. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang mga dumaranas ng kagutuman, digmaan, krisis sa ekonomiya at iba't ibang sakit upang makamit nila ang lunas sa mga suliraning ito at makaahon sa kanilang kalagayan, ating isamo. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang ating bansa upang mapawi ang katiwalaan, mamayani ang katarungan at katotohanan, ating isamo. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang ating pamayanan, pati ang mga mahal nating yumao, upang sama-sama nating salubungin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, ating isamo. Panginoon, panatiling buhay ang aming pag-asa. Amang makapangyarihan, pinili mo kami para kay Kristo. Maranasan nawa namin siya sa aming buhay, sa aming pagsasalita at katahimikan, sa aming paggawa at pamamahinga, sa aming pagkabalis at pag-asa. Hinihiling namin ito sa kanyang pamamagitan bilang aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
ng paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandaang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sabay-sabay po natin dasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami na maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Maupo muna po sa mandali. Magkakaroon po tayo ng second collection. Ito po ay para sa pandaigdig na araw para sa mahihirap. Tatayo ang lahat, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala ng anak mong mahal na nag-utos, ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang Panginoon.